Okay, magandang araw mga bossing at meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Suzuki APB. Mga bossing, ang issue ng ating kliyente, biglang nawala ang lamig. Okay, so nawala ang lamig, chinek natin ngayon mga bossing, walang load ng freon. Okay, so walang load ng freon, syempre, kaya wala ng lamig. Okay, niligtas natin doon, naglalagay tayo ng nitrogen at ang nakita naming leak ay nandito sa ating compressor mga bossing. Ayan. Ilawan natin para makita. Ayun mga boss, apakalakas ng singaw. Yun. Hindi na maano. Ayun. Sobrang lakas. Okay mga boss, yan yung nakita naming leak. Kaya nawala yung freon. Okay? So papalitan lang natin ng panibagong o-ring yan. Okay mga boss, natanggal ko na yung dalawang bolt ng ating fittings. Okay, ang pinakamalakas na leak mga bossing ay yung pinakang discharge line o yung ating hotline. Okay, yung discharge natin. So pagka masyadong malakas doon ng singaw, isa lang ang nakikita kong nagiging problema mga bossing kung sakaling bakit siya magkakaroon ng leak dito sa ating discharge. Una, luma na yung o-ring, hindi na niya kaya yung ganong kataas na pressure. Pangalawa mga bossing, baka na sumobra ang temperatura. Titingnan natin mamaya kung gumagana yung kanyang auxiliary fan or malakas yung auxiliary fan. Kasi kaya siya bumigay, syempre mga boss may dahilan yan. Luma na or high pressure. So palitan muna natin o-ring. Mga bossing, ito yung o-ring na natanggal natin. So masyado na siyang pit-pit, no? O kaya siguro hindi na niya kaya mag-seal nung pressure na dala-dala niya. Ito yung 1/2, ito yung discharge, ito yung suction. So ito na yung ating o-ring. So bilog na bilog pa. So titingnan natin yan kung magkakaroon ulit ng trouble paghalipas ng mga ilang araw or ilang linggo. Kung sakaling may high pressure talaga mga bossing, masisira talaga yan kahit bago yan. Okay, papalitan lang natin to. Mga bossing, kung mag-additional lang is pinakamaganda sa compressor maglagay, no? Kasi pag linya masyadong malayo, matagal bago makarating kay compressor. Dagdag lang ako ng langis. Medyo mahirap lang yung position dito. Okay mga bossing, leak test tayo, no? Kanina hindi natin masabunan sa sobrang lakas. Hirap sa ilalim. Okay. Tsaka mga bossing, kaya isang palatandaan din, palatandaan ng mga technician pagka nag-oil yung mga dugtungan, positive yan mga bossing na may langis, no? Kasi yung bakat ng kanyang oil hanggang dito pababa. Okay, so wala na singaw. Kanina sobrang lakas. Ngayon clear. Okay, so ang papansinin na lang natin mamaya mga bossing yung pan, kung gaano kalakas, kung bakit nagkaroon ng leak tong aking discharge, no? Yung ating discharge line. Okay mga boss, niloadan ko siya ng 200 PSI, no? So ito yung load ng ating nitrogen na nasa system. So check natin kung bababa pa ba to. Kasi kahit na nasilid na natin yung kung bababa pa tong gauge ko, ibig sabihin may leak pa tayo. May nilalabasan pa yung ating pressure na kinarga. Okay, so 200. Obserbahan lang natin. Mga bossing, hindi naman nagbago yung ating pressure na kinarga, no? So ibig sabihin silyado pa yung ibang system. Okay, so magbabacuum na lang tayo. Okay mga boss, vacuum na tayo ng ating system. Tapos mag-reload tayo ng freon natin. Okay, load ng freon tayo mga bossing. Titingnan natin kung hanggang saan yung high side niya, no? At para malaman natin kung cause ba ng high pressure yung pagkasira ng o-ring natin sa high side. Okay, meron na tayong 150 lampas, 50 low side. Load ng freon, kulang pa. May glass din to mga bossing, kaso medyo malabo na.
Gumagana naman yung pan. Okay, kulang pa. Pan natin gumagana naman. Okay, so punuin lang muna natin ng Freon. Mga bossing, ito naman yung reading niya. So wala naman ako nakikitang high pressure sa ngayon mga boss, no? Walang 200 ang high side. Labo na ng gauge natin. Kailangan magpalit. Low side niya walang 40. So mababa sa 40. Mga 38, 37. Okay, so yung lamig check natin. Okay, nag-response naman siya ng lamig mga bossing. Ayan, malapit na sa G's yung nakuha ang lamig. So siguro, ang sabi kasi ng may-ari na general clean na to last year. Tapos nilinis din, no? So lahat na yan, peltan doon ng mga o-ring. Ang hindi lang natin alam kung talagang totoong nagpalit ng mga o-ring or nag-flashing na maayos ng system, no? Kasi mga bossing, maaga pa, wala pang alas 9. So kaya yung araw, so hindi pa ganun kasikat, no? So kaya hindi natin siya makikitaan ng eksaktong reading yung high side tsaka yung low side. Pero kahit pa paano naman, wala siyang 200. Mayroon nang nakuhang lamig na 10 degrees Celsius. So palagay ko naman okay din naman, pero papaobserbahan natin sa kanya. Tapos ang balak niya sana pa-cleaning mga bossing, pero meron tayong pang endoscopy. Sinilip natin ng evaporator, malinis naman, kaya hindi tayo nag-offer na ibaba ang evaporator, no? Kasi sayang naman, wala na mga dumi, paano natin lilinisin, no? Hindi naman tayo naglilinis dito mga bossing ng malinis. Okay? So kaya importante rin yung may mga pang silip-silip na mga ganyan para hindi na nagagastusan yung ating kliyente ng wala sa tama, no? O ayun lang mga bossing, yun lang ang ginawa natin dito sa ating APB na to, yung Suzuki natin, no? So malakas lang ang singaw doon sa ating dugtungan ng compressor, kaya nawala yung Freon niya. Ang obserbasyon na lang dito yung pagtanghali at kung bakit nga nagkaroon ng leak yun. So kung hindi lang talaga nagpalit yung mga dating gumawa ng o-ring, isa sa mga dahilan yun, luma na yung o-ring, kaya hindi na niya kayang hawakan yung pressure na dumadaan doon sa kanyang katawan, no? Okay, ayun lang mga boss. Salamat ulit syempre at ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.